So, yan. Good morning po. So, ngayon, ang aaralin po natin is itong mga commands na ibinigay ngayon ni Ma'am Nicole sa atin. Kasi last time daw po, ang pinag-aralan natin is yun lang mga basic commands. Ngayon, ang aaralin natin is the intermediate commands, kung paano ba siya ginagamit, para saan ba siya. So, ang naka-line up natin dito sa ngayon, sa first video na to, will be the format painter, yung paglagay ng color dito, which is I believe nagawa ko na rin po sa unang video. Cell borders, kung paglalagay ng mga borders dito, and of course, after po nito is the conditional formatting. Unahin po natin itong si format painter, para saan ba siya. So ito parang based sa pag-discussion ni ma'am, para siya makopy yung kung ano yung unang command na inilagay mo dito sa, for example, sa first cell na to. Kung anong command na inilagay mo dito, yun din yung magiging command dito na pag ini-apply mo. So for example, ganito. Gusto ko itong i-bold, tapos i-format painter ko. Yan. So ibig sabihin, kung aling cell man ang i-click ko dito, mabobold din siya. Ganito. Bold din siya. Or, for example naman, dahil nakaganyan pa siya, format painter ko ulit. Pagka naman ito, hanggang dito, i-highlight ko, bold din siya. Kung halimbawa naman gusto ko siyang i-italize, lahat sila, control I ko lang. Pwede nyo gumamit ng mouse dito, or pwede namang, yan, kung ano lumalabas siyang control I. Control I ko siya. Ma-italize din siya. Tapos, format painter ko, format painter ko siya, pag kinlik ko yan dito, press and hold hanggang dito, italize din siya lahat. Okay, so yun. Next naman, for example, gusto kong lagyan ng color po itong part na to. So, itong format painter, applicable siya of course sa lahat ng cell. Kung halimbawa, gusto kong i-italize to, for example, i-italize natin. Yan. Tapos, format painter ko. Tapos, inano ko to. In-highlight ko din po. Yan. Italize na silang lahat. So, ganun lang siya. Sige, i-undo natin. So, pag undo, pwede nyo gamitin yung wala yung command dito. Anyway, ito po. Pwede mo siyang gamitin, undo or control Z. Para bumalik sila sa dati. Ayan. Balik na siya sa dati. Sige. Lagyan naman natin ng color to. Ito. From here to here. Ayan. From A to E, lalagyan ko ng kulay. Gusto ko yellow. Yan, yellow na siya. Gusto ko ng, kung anumang kulay to, brown ata to. Ayan. So, ganun lang po siya. Next naman po, lagyan natin ng border para mas maging malinaw yung division nila. Pero bago yun, sige, i-ano na lang muna natin. Kasi kung makikita nyo po ulit, hindi na naman kita yung mga words or lagpasan sila sa mga designated place nila. Ito, kagaya nito, si ink cartridge 1. Nasa silang siya, pero nag-overlaps na siya, nakarating na siya ng D. So, para maayos natin siya, click mo lang doon, 2 beses, dito po. Ayan, double click. Tapos po ngayon, gusto kong lagyan siya ng border. Punta ka dito kay border, hanapin mo si all borders. Pwede pong ganyan, no? Pwedeng all borders. Yan. So, magkakaroon siya ng mga ganyan. Kung gusto mo naman, for example, dahil ano mo lang, ganyan mo lang. So, kakapalang to. Alin yung kinlik ko? Ayun yung thick box border. For example naman, ayoko nang may border. So, highlight ko lang po ulit siya. Ay, sorry. Lumagpas pala ako. Hindi ko na napansin. So, yan. Halimbawa, ayoko naman ng may border. No border. Yan. Balik siya sa dati. So, yun. Yun. So, yan. Good morning po. So, ngayon, ang aaralin po natin is itong mga commands na ibinigay ngayon ni Ma'am Nicole sa atin. Kasi last time daw po, ang pinag-aralan natin is yun lang mga basic commands. Ngayon, ang aaralin natin is the intermediate commands, kung paano ba siya ginagamit, para saan ba siya. So, ang naka-line up natin dito sa ngayon, sa first video na to, will be the format painter, yung paglagay ng color dito, which is I believe nagawa ko na rin po sa unang video. Cell borders, kung paglalagay ng mga borders dito, and of course, after po nito is the conditional formatting.
unahin po natin itong si Format Painter. Para saan ba siya? So, ito parang based sa pag-discussion ni ma'am, para siya makopy yung kung ano yung unang command na inilagay mo dito sa, for example, sa first cell na to. Kung anong command na inilagay mo dito, yun din yung magiging command dito na pag ini-apply mo. So, for example, ganito. Gusto ko itong i-bold. No, tapos, i-format painter ko. Yan. So, ibig sabihin, kung aling cell man ang i-click ko dito, mabobold din siya. Ganito. Bold din siya. Or, for example naman, dahil nakaganyan pa siya, format painter ko ulit. Pagka naman ito, hanggang dito, i-highlight ko, bold din siya. Kung halimbawa naman gusto ko siyang i-italize, lahat sila, control I ko lang. Pwede nyo gumamit ng mouse dito, or pwede namang, yan, kung ano lumalabas siya, control I. Control I ko siya, ma-italize din siya. Tapos, format painter ko, format painter ko siya, pag kinlik ko yan dito, press and hold hanggang dito, italize din siya lahat. Okay, so yun. Next naman, for example, gusto kong lagyan ng color po itong part na to. So, itong format painter, applicable siya of course sa lahat ng cell. Kung halimbawa gusto kong i-italize to, for example, i-italize natin. Yan. Tapos, format painter ko, tapos inano ko to. In-highlight ko din po. Yan, italize na silang lahat. So, ganun lang siya. Sige, i-undo natin. So, pag undo, pwede nyo gamitin yung, wala yung command dito. Anyway, ito po. Pwede mo siyang gamitin, undo or control Z. Para bumalik sila sa dati. Ayan. Balik na siya sa dati. Sige, lagyan naman natin ng color to. Ito. From here to here. Ayan. From A to E, lalagyan ko ng kulay. Gusto ko yellow. Yan, yellow na siya. Gusto ko ng, kung anumang kulay to, brown ata to. Ayan. So, ganun lang po siya. Next naman po, lagyan natin ng border para mas maging malinaw yung division nila. Pero bago yun, sige, i-ano na lang muna natin. Kasi kung makikita nyo po ulit, hindi na naman kita yung mga words or lagpasan sila sa mga designated place nila. Ito, kagaya ito, si ink cartridge 1. Nasa silang siya, pero nag-overlaps na siya, nakarating na siya ng D. So, para maayos natin siya, click mo lang doon, 2 beses, dito po. Ayan, double click. Tapos po ngayon, gusto kong lagyan siya ng border. Punta ka dito kay border, hanapin mo si all borders. Pwede pong ganyan, no? Pwedeng all borders. Yan. So, magkakaroon siya ng mga ganyan. Kung gusto mo naman, for example, dahil ano mo lang, ganyan mo lang. So, kakapa lang to. Alin yung kinlik ko? Ayun yung thick box border. For example naman, ayoko nang may border. So, highlight ko lang po ulit siya. Ay, sorry. Lumagpas pala ako. Hindi ko na napansin. So, yan. Halimbawa, ayoko naman ng may border. No border. Yan. Balik siya sa dati. So, yun. Yun. Okay, so hello po ulit. So, ang the second part po, ang gagawin naman natin is the conditional formatting command. So, kung mapapansin nyo, may mga, ako dito, may mga icons ako dito. Si star, si buong star na kulay yellow, si walang kulay, at saka si half na yellow lang. So, ibig sabihin po niyan, for example po, ako ay nag-i-evaluate po ako ng items, no? Ng item. Para kay supplier, para makapagbigay tayo ng feedback or voice of the customer. Para maipakita natin kung paano ba nangyari yan, akin munang tatanggalin yung rules na inilagay ko dito. Clear rules. Ayan. So, wala na po yung command. Kung makikita nyo, yan yung mga ini-enter kong number kanina bago nag-appear yung icon. So, i-clear contents ko lang po. Tapos, sige, lagyan natin ngayon ng command. Punta tayo kay icon sets, more rules. Tapos, yan, bigyan po natin ng perception sa Excel na pag nag-type tayo ng number, hindi ng percentage, pag nag-type tayo ng number, yung certain icon na yun ang lalabas. For example, ito ay 3, ito naman ay 2. Tapos po, ang gusto kong item na lumabas ay ito. Ayan. Tapos, ititik ko din to, show icon only. Bakit? Kasi, pag hindi ko siya ginawa, ang mangyayari po, may icon dito, nandito si picture, nandito si drawing, or si icon niya. Tapos, nandito naman po yung number, visible yung number na itinipe mo. Ayoko ng ganon. So, eto.
itinik show icon ko lang only para makikita lang po ay itong tatlong to, depende kung anong itatype mo. So, nakalagay dyan, when the value is 3, ano lalabas? Ito. When less than 3 and greater than or equal to 2, ito ang lalabas. Greater than or equal to 2. When less than 3, but greater than or equal to 2, ibig sabihin, mas mababa siya kay 3 pero hindi siya tataas kay 2. Tapos, kapag naman daw po less than 2, di ang lalabas naman ay walang star. Mababa ang evaluation. Sige, okay na natin to. For example, 3, 2, 1. Or halimbawa, 0.1. No. Tapos 4. Or 2.2. Ayan. So, yung sabi ko, yun yung range na ibinigay sa atin ni Excel kanina. Okay po. Yan lang po ang para sa formatting command. Okay, so, assuming naman po na ang gagawin natin, syempre, hindi naman pwedeng tayo lang nakakaintindi ng report na ginawa natin na nag-appear dito. Wait lang po. Hindi naman pwedeng tayo lang yung nakakaintindi ng report na ating ginawa. Ano po? So, kailangan natin ng legend. At para saan ba yung legend? Para magkaroon din po ng perception yung mga babasa ng ating report. Wait lang po. In-update ko lang. Okay. So, tandaan nyo ha, that the legend po na ginamit natin is ito. Diba? So, ito ang gamit natin. Tapos, ito, kung babasahin nyo po, may mga condition kasi dyan. May mga condition dyan. Ang sabi, when the value is greater than or equal to 3, lalabas ito. Kapag po ang star ay ganito ang itsura, ibig sabihin, ang nakuha nating rating is less than 3, but greater than or equal to 2. Less than 3, so in between siya ng 3 to 2. Pero kapag less than 2, 2 pababa hanggang 0, ito yung lalabas. Okay? So, sige. Okay. Ay, sorry po. Ayan. So, ang gagawin ko, si command, dito ko siya ilalagay sa babang ito. Kagaya ng ginawa ni ma'am. Ano po? Ayan. Doon ko i-apply yung command na yon sa part na yon na naka-highlight. So, again, number. Tapos po, ano yung value natin? 3, 3, and 2. Anong icon ang ginamit natin? Ito po. Tapos, show icon only. Okay. Ayan. 3, 2, and 1. Okay. So, lagyan natin dito ng perception. Sabihin natin that kapag ka po yan, ibig sabihin po yan ay, sorry po. Sabihin natin na, ibig sabihin po ng 3 ang nakuha nating rating is greater than 3. Greater than or equal to 3. Tapos, kapag naman po ito ay in between 2 and, sorry po. So, kung ganito na ba isibihin, from 2 in between 2 and 3. Tapos po, kapag po ganyan, ang sabi natin is less than 2. So, yan. Pag nakita po nila tong legend, mabilis nilang maiintindihan na, okay, ito pala mataas ang rating natin dito. Ito pala, medyo mababa ang rating natin dyan. So, yun po yung purpose ng to. Okay. Okay, so yan po. Meron na tayo dito yan, mga legends. So, ang gawin naman natin, for example, lagyan natin ng perception naman sa color. Ang ginawa ni ma'am dito, kasi ang binigay niya kasi ng emphasis dun sa turo niya or dun sa tinuro niya is yung quantity. Ang akin naman dito is, for example, the survey or the VOC of the customer. So, ang gagawin natin, for example, lahat ng stars na mababa ang rating ay, or lahat sila, lalagyan natin ng color din. For example, ganito po. Sige, highlight ko to. Tapos, conditional formatting,
highlight rule, sabihin natin na lahat ng nakakuha ng rating na mas mababa sa 2 ay kulay red. Okay. Tapos, next, lahat ng ratings na lahat ng nakakuha ng greater than 2 ay gagawin kong green. Yan. Tapos, lahat ng nakakuha ng, in between 2 to 3 naman. Between 2 and 3. Ay gawin natin kulay hindi pa tayo ibang color. Ayan. Medyo mabagal ang laptop. Gawin natin kulay, lagyan na lang natin ang border, for example. Red na border, ayan po. So, ayan. Nalagyan na natin siya ng ganyan. So, may perception na pag green, mataas ang ratings. Pag border na red lang, ibig sabihin mababa ang hindi perfect ang rating. Tapos kapag wala po siyang color, ibig sabihin mababa yung rating niya. Okay po. So, in continuation, dito sa ating panibagong command, meron po tayo dito BOH, delivery at saka stocks available. So, para makuha natin si stocks available, ang gawin natin, lalagyan natin siya ng formula. So, ganito po siya. Ito po ay oras 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 is break, 1 to 2, 2 to 3 hanggang 5 o'clock po siya. Ibig sabihin, sorry. Tapos po, ito po yung ating on-hand na supplies, 800. Tapos, assuming po na ang magagamit ng ating production line from 8 to 9 is 450. Ganun din po sa 9 to 10 and so on and so forth. Tapos, sabi rin po, assuming din na at 8 to 9, magkakaroon tayong delivery na 1,000. Tignan natin kung ano yung magiging stocks available during the entire shift. Pero bago po yan, lagyan natin siya dito ng conditional formatting. Paano? Ilagay natin dito, sabihin natin na kapag ka, na kapag ka bumaba ang stocks or ang supplies ng 100, ma-highlight na siya ng red. Bakit? Sabihin natin na pag bumaba yung supply ng 100 ay yun yung critical point para mag-stop ang production. Kasi matitigil ang production pag bumaba pa sa 100 ang stocks. Sige, lagyan natin dito ng formula. So, equal sign, yan natin si BOH na 800 minus yung mako-consume at 8 to 9 plus yung delivery at 8 to 9. So, magkakaroon tayo 1,350. Kung makita nyo, nawala yung red kasi ibig sabihin, hindi pa siya critical point. Tapos, ulitin natin. Ano nang stocks na available natin? Ano nang on-hand natin? Meron tayong 1,350 minus si 450 plus yung delivery which is wala, blanco. So, 900. So, hindi pa rin tayo manganganib na mapatigil ang production. Tapos, i-drag lang natin siya dito hanggang dito. Ayan. So, ibig sabihin, from here, 11 to 12, wala na tayong stocks. So, mapapatigil ang production hanggang dito. Ano po? Okay. So, assuming din naman po na magdi-deliver ulit ng 10 to 11 dahil magsi-0 na nga dito. So, 10 to 11. So, ang mangyayari, ayan. Makakatanggap tayo ng delivery. So, another value ng stocks na 1,450. So, kailan natin kailangan magpa-deliver ulit? So, sabihin natin na magpapa-deliver tayo ulit ng 1,150 dito para hindi tayo, sobra. Sabihin natin na magdi-deliver ng 900 na lang. So, yun. So, at the end of the shift, merong matitira na 100 pa din. So, hindi tayo, hindi matitigil ang production line. Or for example, another 1,000. Ay di yun, hindi naman siya abot sa critical point or hindi manganganib na mapatigil ang production line.
Okay, so, papaano ba tayo nakarating sa ganitong itsura, no? So, ang ginawa lang po natin dito, so kanina kasi 1 to 20 lang yung items ko. Ang ginawa ko, kinopy-paste ko lang po ulit. So, kagaya ng dati, fill in series. Fill in series lang hanggang dyan. Okay po. So, i-undo ko lang, no, yung mga pinagagawa ko dito para makita nyo. So kunyari, naano ko na po ito para magkaroon tayo ng page dyan, view, tapos page break. Pagka page break po niyan, magiging ganyan na ang itsura niya. Tapos, idadrag ko lang siya hanggang dito para kasali lahat sa mapiprint. Tapos po, punta naman tayo kay page layout. Kay page layout, click natin print titles. Bakit kaya natin kailangan to? Para po sa printing ay kung sakaling makat ito sa padalawang page, dahil sa page 2 po, makikita nyo syempre, mapiprint na lang from 31, hindi na to mapapasali itong row na to, itong column na to. So, gagawin po natin ay punta tayo kay page layout, print titles, aling title, ilalagay lang po natin. Ilalagay lang po natin. Ulit. Repeat at top ito. So, ito. Ayan. Tapos po, okay natin. Okay. Tapos, pag pinrint po natin siya, Control P. Yan. Makikita nyo ay putol siya hanggang 30. Pero, sa next page po, hanggang 40 na siya. Ano po? Yan, sorry po ulit sa ingay kasi medyo maraming tao dito sa amin. So, ganun lang yun. Kaya tayo nag-print title para kahit page 2, nandoon pa rin po sina item number, item code. Ayan, so yun lang naman po yun. Wait lang po. Okay, so next naman po is the data validation. So, para saan ba to? Ano bang idea ni data validation? Sa idea po para magkaroon ng restrictions doon sa ipuput or sa data that we're going to put in or to type in here. For example po, ang data natin ay since hindi tayo for example pwedeng bumaba ng 35 pero hindi tayo pwedeng tumaas ng 100. May mas mataas sa 100. Kagaya na lang din ng kay Ma'am Nicole. Ayan, so dapat ang minimum value mo lang is 35, ang maximum is 100, hindi ka pwedeng lumampas doon. So, para magawa natin ganon, kasi dito po, halimbawa, ngayon, itinype ko dito na 135. So, 135 pa rin siya. 100 siya. 25, okay pa rin, di ba? So, ngayon, ilalagay natin restriction na pag lumampas sila doon sa boundaries, magkakaroon ng pop-up error message. Paano? So, punta tayo kay data. After po nito, let's go kay data value. Wait lang po. So, ayan po, kay data, tapos data validation. Let's go in here. Sabihin natin that this is settings tayo, tapos, ang ilagay natin is whole number, tapos between, okay na po yan. So, ang minimum, let's say, for example, is 35. Sorry. Tapos, si maximum naman po is 100. Ayan po. Ay, sorry po. Hindi ko pala na-highlight. So, dapat i-highlight pala muna natin siya. Dito po. Ay, sorry po ulit. So, for example, i-highlight ko siya lahat. Tapos po, again, pa tayo kay data. Data validation, settings. Hindi tayo mag-any value. Whole number tayo. Sa discrete counting, 35. Tapos, ang minimum value po is 35. Ang maximum is 100. Ano pa? Tapos, sabihin natin na maglagay tayo ng input message. Sabihin natin ang title ay error. Tapos po, ang ating input message ay range only from 35 to 100. Quantity range, sorry po. Sabihin natin ay quantity range only from 35 to 100. Okay, so meron dito stop. Okay po. Okay, so let's go. Okay natin.
So, for example po, ako, ita-type ko siya. Ano po? Type ko. Sabi ko ay 101. Yun. So, hindi siya pwede kasi lagpas siya ng 100. So, for example naman po ay 25. Hindi rin siya kasi mas mababa siya kay 35. O, sige. I-try natin. 34. Hindi pa din po. Kasi nga, mas mababa siya kay 35. 35 lang po ang minimum number natin. The maximum is 100. That's the idea. Okay, so hello po ulit. Medyo nagkamali ako kanina, so inulit ko. So, kung makikita niyo po, kinapi ko yung list ng items, yung item description dito. Kasi po, gagawa tayo ng drop-down list. Paano ba si drop-down list? Si drop-down list po ay, sige, pakita ko na lang. For example po, i-highlight ko to. Sorry. I-highlight ko po ito. Tapos, click on data. Data validation, list, and then source. So, saan magagaling si source? Ito po si source. Okay? Tapos, click OK. Yun. So, magkakaroon na po ito ng drop-down list. Kahit mawala to, for example. Halimbawa po, nawala ito. Kasi wala pa siya. Po, wala pa to. Assuming. Okay, yan. For example po, nawala ito. Clear contents natin. So, pwede tayong meron pa rin tayong list. Hindi natin kailangang alalahanin masyado. Susunurin na lang natin. Ibabalik natin siya lahat. Ayan po. Okay. Yan. 3 pala to. Kamali ako. So, 3 pala siya dapat. Tapos, ito ay C2. Tapusin ko na po hanggang 5. Napasarap na eh. 4 and then 5. And so, yun po. That's all.